Okay, so after nito, ang next naman na gagawin natin ay maglalagay tayo ng text field. So meron kasi tayong mga labels pero wala tayong pagsusulatan ng username and password. So ang gagawin natin, i-add natin yung dalawa na yon. So ang gagawin dito sa baba, isa-set natin yung text field per label. So ang unang gagawin ay gagamit po tayo ng tinatawag natin na JText field para sa mismong pagsusulatan natin or yung mga text field. So ang lalagay natin dito ay user field. Yan. Then after nun, equal natin siya sa JText field. Then meron siyang opening and closing parenthesis. Then wala tayong ilalagay, sa semicolon mo lang siya. Then after nun, ang gagawin natin, kukunin na lang natin tong si set bounds, ilalagay natin dito. Kakopy nyo si user field, pipaste nyo siya kay pass label. Kasi si user field na yung gagamitin natin. Now, ang next naman is of course yung position ng mga text field natin. So lalagay natin for example 150, then ibabalik natin to into 50. And then, ang next naman ay isa-set natin into 150. Then, we will stay it sa 30. And after nun, copy natin siya. Then, paste. So, dito, meron ka ng field for username. Ang next naman na gagawin natin ay gagamit tayo ng JPassword field. So, password field. Yan. And then, after nito, copy, paste natin siya dito. And then, dito, user field kasi to, papalitan natin siya ng pass field. Yan. So, kakopy nyo ulit, and then, ipipaste nyo siya dito. Then, again, ang papalitan lang natin yung set bounds natin or yung positions nila. So, isa-set natin to into 100, 150, and 30. So again, meron tayong frame.add dito. So add natin yung mga bagong nilagay natin. So from user field, paste dito at saka yung password field, paste natin siya dito. So kung i-run natin siya ngayon, mapapansin nyo, meron na tayo ditong username at pwede na tayong makapag-type ng text field dito. So, eto ngayon yung sa text field natin. So again, positioning, yung set bounds natin, kailangan magka-align yung label and password natin.